akin, ngunit aamin ako pagkat ang pagkain mo'y pagbilang wakas. Sulit umaga, ang aamin ko'y pag-ibig mong wakas. Pagkain mo ito, sa buhay mo ito, at aking tanungan pagkain mo ako. Pupurihin kita, katapagkawan mo, at aking tanungan, Diyos ko mabangal. So, kapag ito, sinamatan natin ating Diyos. Ulit natin lahat. Pangalan niya, kaya may grabe ang pagkain ito, alam sa aming Panginoon.
Tanggalin mo lang po. Napakaganda po ng umaga yun. Pagkat napansin natin yung kapuspusan ng ating mga kaluluwa sa Diyos. At bago tayo magsimula ng pagpapatotoo, ay nais ko po munang ipakilala sa inyo mga bago nating kasama. Talagang gano'n yung mga iba nating kasama wala pa, pero ang mahalaga ay yung mga bago naman na naghahanap talaga ng presensya ng Diyos. Sila po ay sina Sister Joby ba ito? Joby. Brother Japet, andyan po. Ayun po kayo. Kasi Brother Roldan at isa pa dito si Sister Melba. Melda. Amen. Salamat po at naghahanap po kayo ng presensya ng Diyos. Sabi ko nga lagi, hindi sa dami, kundi sa katotohanan tayo. Amen! Ayun lahat po ay magbubulay-bulay na sapagkat ito ng oras para parangalan natin ang Diyos. Ano ba ang ginawa sa inyo ng Panginoon? Itong nakaraang buwan, itong nakaraang linggo. Sino po ang gusto mo patotoo? Amen. Kadalasan naman talaga, mga kapatid, kapag dumating na ang ganitong pagkakataon sa kahiyaan, Pilipino kasi, ako ipatawagin ko po ang aking lagi pong sige. Ako na lang, sige. Pinagpapasalamat ko sa Diyos dahil ang unang-una, nandiyan po kayo lagi. At saka, ang isa kong pinagpapasalamat ko sa Diyos, o naman hindi ako no-favorites pa, yung mga pangyayari sa ating kapaligiran na unti-unti na nagkakaroon ng kalutasan ng ating mga panalangin. Yan po ay tungkol sa lagi tayo na maalala. Kung sabi nga yan na sa puso natin, nandiyon yun, pero ang mga Pilipino kasi crying in the inside, laughing in the outside. Yung po nangyayari ngayon na yan na, medyo nagkakapatian tayo. Ano bang litis? Ang litis po, yan na tayo ay dinadamayan na. Maniwala po sa akin, kapag nagkataon na talaga ipinabayan tayo sa tinatawag na kapahamakan. Ito mga pag-aaway-aaway sa ating bansa at sa ibang bansa. Akala pa natin hindi tayo nag-aalala. Kaya palagi akong nagsisisigaw kahit sa doon sa opisina na manalangin tayo sa Diyos. Hingin natin ang patuloy sapagkat alam po natin na kapag tayo ay manalangin ng malalayo tayo sa mga kapahamakan na. At ngayon po nagkakaroon resulta na talagang dinalaman niya na tayo at nagkakaroon ng katawan. Amen! Sino ba po ang gusto mong patotoo? Yung totoo lang po, ha? Sino po? Halika, pastor? Yung isang pastor na wawakulo. Hindi ba na... Amen, sa makapalang mga pumuling mga kapatid. Na nais yung bago po share sa inyo ginawa ng Panginoon sa aming buhay. Kasi po na sama kami mag-asawa. Ang alam ko po yung asawa ko. So, wala na siyang tatay. Siniwanan siya 4 years po na. Sa madaling sabi, yung tatay niya nagkaroon ng ibang pamilya. So, iniwanan sila, pagkataon ko lang asawa ko. Wala sila nakilala ng tatay, kundi yung istipater nila. Ngunit sa pagdaan po ng maraming taon, may mga anak na kayo. Kung kaya pumaga ako nakapangasawa. Kasi kung yung asawa ko talaga nakita ko naman na laki sa hirap, so para lang makapag-aral, marami pa silang gagawin para masususan yung kanilang pag-aaral. Kaya po ako naman, kasalukuyan ako doon na nagtatrabaho sa Panda. So sa Camarines Norte, nagkakilala kami ng asawa ko. Bata pa lang
14 years. Ano po? 14 years. So, nagkakilala po kami sa loob ng 17 taon na pag 17 taon niya, kami po ay nagsama. Bata pa po kami, bata pa ako mga pangasawa. Pero ngayon po, ang alam ko talaga wala na siyang tatay. Sabi nga ng asawa ko, kahit makita ko po yung tatay ko, hindi ko tatanggapin. Kasi iwanan niya kami maliit pa lang. So sabi ko sa lagi namin sa prayer, na kung sakali, manatili pa rin yung pag-ibig. Magkaroon ng pagkapatawad ka. Kasi maliwanag sa banal na kasulatan, pag di ka nagpatawad, di ka patatawarin. So lagi ko sinishare doon sa asawa ko yung pagpapatawad. Kasi yung talaga pumapagabag sa kanila. Kasi kung wala tayong kasukuhan, wala na ba yung tatay mo o buhay pa. Sa madaling sabi ko, nung nakarang buwan, bigla kami dumating yung tatay niya. Ano ang edad niya? 69 years old. Nagulat kami. Sabi ng asawa ko, dumating yung papa ko. Sabi niya, may bako. Saan siya pumunta? Pupunta daw dito. Ano ba gagawin ko? Sabi ko, tanggapin mo. Bakit? Sabi niya, pinabayaan niya kasi kami, hindi sa pinabayaan. Ang lahat ng bagay ay niloob ng Diyos na mangyari sa kaibubuti ng lahat. Malay mo ako, dito hinihingi ng pagkakataon para ma-erase yung kapatawad mo sa iyong ama. So madaling sabi ko, pinatuloy namin si bahay. At natinggan ako na nagkapatawaran sila. Sa asawa ko po, tagal lang sila mga kapatid. No? Talaga pong nagkaisa sila. Nagkasunod pinatawad nila yung kanilang ama. Kasi po, lagi kong ina-advise sa kanila sa likod ng Panginoon yung pagpapatawad. Yung pagmamahal sa magulang, kahit pag-ano kasama ng magulang. Hindi pwedeng magkaroon na galit yung anak. Amen? Lalo na sa mga Kristiyano. Sapagkat yun ay may kalapit na sumpa. Pag hindi mo ginalang ang magulang mo, sigurado ka, may kalalagyan ka. Kahit ano pa man, kahit ano pang mangyari, magulang mo pa rin yan. Hindi ka pwedeng mamili ng magiging magulang mo. Amen? Wala pong pwedeng mamili. Kaya lang po, biktima lang ng mga pagkakataon. Kaya sabi nga, huwag tayo magtatanim ng sama ng loob. Ako po'y nagagalak tayo. Yung asawa ko nakita ko ng papalatagan sa kanya. Natuto siyang magpatawad at pag umalis yung kanyang papa, umalis ng Cebu, sabi niya, babalik na ako dyan sa inyo. Babalik na ako dyan. Yan ako malinirahan. At lahat na ari-arian namin, ayusin ko para may bahagi ko sa aking mga anak. Sapagkat ako'y matanda na, hindi ko alam kung hanggang kailan ako. O hindi sila nagmamalay, kita mo ba mo pagpapatawad mo, hindi ko pala nag-iintay sa inyo. So, kaya pala bumalik yung tatay mo para hanapin kayo at maibigay mo para sa inyo. Kaya pumunta sila ng Sipukot, sa Maray Resort, tinignan nila yung lupa, yung kanilang tatay. Yan ang niyang paghahati-hatian ninyo. Kaya salamat sa Panginoon sa tagal ng panahon doon sila nagkakilala. Kaya sabi ng asawa ko, totoo pala yung sabi mo. Kapag ka nag-release ka nagpapatawad, napakadaan sa bigti. Bigtikan po, huwag tayong magtanim ng sama ng doon. Kung tayo ay totoong Kristiyano na, makita sa akin yung totoong pagpapatawad. Ako pinagagala, kaya sabi ko nga, uuwi ako para makasama ko din yung tagal-tagal ng panahon. Ilang taon na ako ngayon. Nagsama kami, ang edad ko 19. Ngayon ilan na ako, 52 na po ako. Ngayon na siya umuwi. Kaya hindi ko makilala. Ako po ako nang naano nila, nakilala nila. Kasi alam nila yung apelido ko. Ano na sa Facebook. Binabaliwala ko. Pero nagtaka na lang ako. Tumawag sa akin yung anak ko nasa abroad. Sabi niya, Papa, buhay pa pala ang ang dulo ko. Nasa Cebu. Kasi yung anak ko, nag-istino din sa Cebu. Kaya salamat sa Panginoon. At nakasama sila, nagkaroon ng pagpapatawad sa bawat isa. At natupad ang sinasabi sa una na lahat ng mga bagay na yung mga hindi ayos sa aking buhay, pagdating ng panahon na ayos mo yung yan. Kung hindi ka marunong magpatawad, darating ang panahon na magpapatawad ka. Kung matigas sa puso mo, wala kang gana sa magulang mo, darating ang araw kung ikaw may binatang na hintayin mo na magkaroon ka rin ng mga anak. At yung ginagawa mo sa magulang mo, gagawin din sa'yo ng iyong mga anak. Amen? Kaya kung nagtanim ka,
ng kabutihan sa iyong magulang, kahit anong klase pa yan, pagdating ng araw makakapamilya ka, idaganan ka rin ngayon. Amen? Ganun po kami, hindi ako nagsisi kung bakit 14 kami ng kapatid, iba-iba ang tatay. Yung pala yung loob ng Diyos. Nakakalungkot po, pero sabi nga may mga bagay na dapat natin tanggapin dahil hindi natin alam loob ng Diyos yun, kalooban ng Diyos. Ibigay tulot para masukat natin pananampalataya. Kaya sabi ko nga sa lahat ng mga kapatid, 14 kami, ilan lang po kami na nag-born again, dalawa lang po kami. Ako yung ginagamit ng Lord para sa kanila. Kaya nga sabi ko nga yung iba kong kapatid, sabi ko, malapit na dumating ang Panginoon, kailangan ko silang maabot. Nasa Laguna lang po ng mga kapatid ko, Laguna, Rizal. Kaya di po ako nagtitigil. Hindi ako tumitigil na sila ay panalahanan tungkol sa pag-aaring ng Diyos. Yan po ang ministry natin. Amen? Kaya sabi nga, manatili sa aking buhay yung pagpapatawad dahil napakahalaga po yun. Dahil kapag pinatawad mo, ang nagkasala sa'yo, patatawarin ka ng Diyos. Kung hindi ka marunong magpatawad, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Sayang lang yung pag-upo mo dito, sayang lang yung pagpunta mo sa simbahan na tradisyonal lang pala. Kaya ka pumupunta dahil sa isang tradisyon lang na kinadisyon mo. Pero kailangan natin sa puso natin yung totoong magpapatawad para patawarin tayo. Amen, yun lang po kung ng Panginoon. Amen. Anong lesson? Magpatawad. At saka may sinabi doon sa Santiago 16 na kapag ang isang taong namin malinis na puso ay nangyayari ang kanyang mga hindi. Kaya napakaganda po na gano'n na mayroon tayong napupulot na aral. Sabi nga, ibigin mo yung kaaway, yung tatay mo magkasalanan sa iyo, isa sakripisyo mo ang kaluluwa mo. Ang sabi nga, kapag oras na tayo, sana walang makarelate, nalibaw pa tayo ay naging playboy ng panahon. Isa na, yan na matuto tayo magpatawad, maghingi ng tawad sa Diyos. Sapagkat, ang sabi ng Panginoon, Panginoon po Kristo ang magsabi mismo, ibigin mo ang inyong kaaway. Yan ang pinakamahirap sundin. Kasi tayo ng mga tao, maging born again one. Minsan, kapag tayo natas ang ating ego, napagalitan tayo ng ating mga magulang o kaya mga nakakatanda sa atin, nagkakamdam tayo. Sana naman, maawa kayo sa inyong sarili kung kayo man po ay mayroong masama ng loob, lalo na sa ating mga magulang. Hindi tayo mabubuhay. Sabi nga, ang magulang natin ginamit, hindi tayo maaaring mamili ng magulang. Hindi tayo maaaring mamili kung sino gusto natin. Kaya, kung may takot tayo sa Diyos, yun ang word doon, kung may takot tayo sa Diyos. Sana mga kapatid, kung meron kayong makilala na ang kalagayan na nagagalit sa kanilang magulang, palalahanan nito. Mainit sa impyerno. Amen! Hallelujah! Tignan po. 5 minutes. Halika. Halika na! Maraming po pa nito ang ating success. Magandang umaga sa ating lahat. Papasalamat ako sa Panginoon dahil yung kapatid ko, graduation na niya sa Tuesday. So, hindi namin inaasahan talaga yung makapasok sa PNP. Kasi sakitin siya, akala namin hindi siya makapasa ng medical. So, hindi sabi, may nasabi sa kanya, mahirap pumasok sa pulis pagka wala kang backer, kailangan ng backer, ganito, ganyan. Sabi ko naman sa kanya, hindi mo na kailangan ng backer pag wala. Ang backer mo, pinakamalakas na backer mo ay ang Panginoon, sabi niya sa kanya. So, naiyak ako kasi nabasa niya lahat, tapos nakasali siya sa top 10 na pinakamagaling doon. So, at saka, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Dahil yung mama ko na stroke siya, pero napapasalamat ako dahil
Kung hindi mo nabanggit sana yung si mama mo, talagang ako po ay kapag-ibig dahil ang totoo. Hindi niya iba sa amin. Natutuwa ako dahil magaling na siya. At kasi lakas ng loob ng ating kapatid na dito. Malakas ang loob, talagang umaasa lang sa Diyos. Kaya tingnan po ninyo sila. Malalakas at lumalaban. Kaya nga yan ang pag-aralan ko sa mga sana po maranasan rin niyo yan na mapag-aralan niyo. Ako po matanda na. Dumarating din ang oras na sobra-sobra po ang tinatawag parang ayaw mo na ano yan. Parang bumibigay ka na dahil sa hindi sa problema, sakit ng katawan. Minsan may mga araw na hindi ka na maka... Tama yung sinabi sa mga Garal 12 na ayaw mo na umakyat sa mataas, takot ka na bumaba. Yung lambong na sinasabi, huwag ka na, ayaw na, para bang nawawala ng kwan mo, nawawala ng paningin mo. At ngayon, talagang open Bluetooth na. Bago daw dumating ang open Bluetooth ka na, kailangan sumunod ka na sa Diyos. Kaya nga, salamat sa iyong mga kabataan. Nagpapasalamat ako. Dahil lang sa dito, naalaman ninyo, narating din kayo sa kalagayan namin. Pero, tinan po ninyo, manakas ang katawan ko. Bakit? Hindi nga sila mga paniwala. Dahil yung mga kasabay ko, na-roll call na. Na-roll call na sila dahil sa hindi mo malaman kung bakit puro sa puso. Bakit gano'n? Wala palang na iba. Puro sa puso ang tinamaan. Kaya puro nag-rest and ayaw ko kung saan nag-rest. Kaya mga kapatid, huwag kayong maniwala sa rest and peace ha. Baka may makaisip siya yung mag-rest and peace kayo ha. Alam po ninyo, ang pagkakamatayan dalawa yung pupunta. Totoo may rest and peace doon sa Brownsposo at meron naman na hindi ko malaman kung anong gagawin nyo ang pagsisila sa uli. Ang sabi ni Panginoon Kristo, hindi nagsisinungaling ang impyerno. Pagkatapos mismo na tayo hinuwalay sa katawan lupa, meron na. Kaya, dito lang po ninyo marinig. Dahil kami dito po nagtuturo, hindi yung kukunin lang kayo, aalibin, hindi. Kung ano nakasulat, sasabihin namin. Amen! At ipanalangin natin ang ating mga patutuo na very inspired. Na-inspired po ako sa lahat ng mga patutuo nyo. Kaya, sa iyo i-give po. Ama namin Diyos ng mga pangangalihan. Salamat po. At tunay nga po kung ginagabayan niyo kami sa pamamagitan ng Banal Espiritu. At kami pong lahat na narito ay nagagalak sapagkat nakarinig kami ng mga patutuo na talagang mayroon kami makukuhang aral. Panginoon, patawarin po ninyo kami. Patawarin po ninyo mga nagkasala sa amin. Upang sa ganang Panginoon, masayang at magagalak po ang lahat ng anghel sapagkat Panginoon, alam po namin na libong anghel at nagliliwang sa araw na ito sapagkat marami rito ang totoong mananampalataya sa lugar na ito. Basbasan po ninyo po ito aming gawain sa pangalan ng Ama ng Anak at Espiritu Santo. Amen and Amen. Hallelujah. Pinagsalan tayo dahil may preacher tayo na sabi nga, ang preacher ay hindi namimili ang Diyos. Kung saan, sabi nga, 2 or 3 that gathers in my name, He is in the midst of us. Dalawang patotoo, dalawang bumuto o higit pa para ang isang lingkod ng Diyos ay maghayag ng kalooban ng Diyos ay sumasakanya ang Panginoon. At ngayon po, ang isang preacher na unexpected pero binigyan ng karunungan ng ating Panginoong Diyos ay si Preacher Ne. Amen! Palagpagan natin ang buhay ni Preacher Ne. Magandang umaga po una sa Diyos. Maghintayo po tayo lahat at buksan po natin ang ating banal na aklat sa unang Korinto 10:1
14. Sabi po dito, wala pong pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipinahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Amen. Tayo po'y manalangin, ang banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa buhay, kalakasan na tinatamasa namin sa oras na ito. Maraming salamat sa lugar na ito, Panginoon, at ang pribilehiyo, Panginoon, na magpuri, magsamba sa iyong banal na pangalan, Panginoon, ay aming nagagawa sa oras na ito. Lord, pakalinisin niyo po ang aming mga puso't isipan, Panginoon, upang lahat ng aming i-offer, lahat ng aming mga gagawin ay maging katanggap-tanggap sa iyong banal na harapan. Ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang magbigay sa amin ng wisdom, Panginoon, upang Lord, magbigay ng Lord, kalakasan, Panginoon, upang paglabas namin ng buwagan nito, Panginoon, ay manatili kaming malakas at ang kalooban mo, masunod, Panginoon. Muli po, maraming salamat po sa pangalan ng anak ko si Kristo Jesus. Amen. Ganyan po tayo. Ano po? Alam niyo po mga kapatid, we are blessed. Naniniwala ba kayo na we are blessed? Amen. Napakaswerte natin. Bakit po? Kasi sabi ng Diyos, lahat tayo dumaan o dumaranas tayo ng trials, anuman ang estado natin sa buhay. Isipin natin, hindi ba dapat, kung isipin natin, di ba, kung tayo ay lumalakad sa kalooban ng Diyos, bakit may trials pa, no? Magtataka tayo no? Kasi ang Diyos, very powerful ang Diyos. Kung lumalakad tayo sa kalooban ng Diyos, bakit may mga trials tayo na alam natin na hindi natin deserve, nasa isip natin, bakit ko nararanasan ng mga bagay na to? Kasi may kapitbahay akong masama pang ugali sa akin, pero bakit hindi niya nararamdaman yung gano'ng mga pagsubok? Pero ako, bakit sa akin, di ba? Malaking tanong sa atin kung bakit yung mga pagsubok na nangyayari sa buhay natin. Kasi ang Diyos nasa kanyang solusyon. Sa simpleng pag-isip, hindi natin mauunawaan pag walang, alam nyo, kung iisipin natin, araw-araw tayo nagsisimba, halos ayaw natin mag-commit ng kasalanan. Pero yung mga pagsubok na hindi natin gusto, hindi natin pwedeng takasan. Bakit? Kasi alam niyo mga kapatid, lahat ng mga ginamit ng Diyos noong unang panahon, hindi nakaligtas, mas banal sila sa atin noong panahon na yun. Pero hindi sila nakaligtas, ibig yung buhay nila napahamak. Kaya kung isipin natin mga kapatid, kung bibigyan natin ng simple at mababaw na pag-iisip ang nararanasin pagsubok, siguro parang ayaw na natin magsimba. Ayaw na natin magbasa ng Biblia. Kasi ganoon din naman magsasuffer at magsasuffer tayo Pero baliktarin natin yung katotohanan. Ang isang Kristiyano hindi nabubuhay sa isang playground. Amen? Hindi tayo nabubuhay sa isang playground. Wala tayo sa isang playground na kung saan napaka-komportable ng bawat isang Kristiyano. Kahit gumawa tayo ng isang daang kabutihan, makagawa tayo ng isang maling pagkakamali, basura tayo sa mundo. Amen? Ganon ang mundo, tumitingin siya sa estado ng buhay ng tao. Sapagkat kasi ang katotohanan, ang Kristiyano, nabubuhay sa battlefield. Ang isang totoong Kristiyano nabubuhay sa digmaan, spiritually, emosyon. At kung hindi natin mapagtatagumpayan lahat ng ito, iisipin natin na sayang, di ba? Sayang ang buhay ng tao. Mayaman ka, mahirap ka, o middle class ka, ano man ang estado mo sa buhay, di ba? Lahat ng pagsubok, hindi mo pwede takasan.
Pero anong sabi ng Anong sabi ng Biblia, di ba? May pangako ang Diyos na ako ang Diyos, sabi niya, ako ang Diyos. Ako ang gumawa ng langit at lupa. Hindi kita iiwan, hindi pababayaan man. Ang sabi sa unang Pedro, chapter 4, verse 12 hanggang 14, mga minamahal, huwag ninyong pagtakhan at ituring na di pangkaraniwan ang mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas. Sa halip, magalak kayo sa iyong pakikihati sa mga hirap ni Kristo at magiging lubos ang iyong kagalakan, sapagkat nahahayag ang kanyang kadakilaan. Mapapalad kayo kapag kayo'y inalipusta dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang dakilang Espiritu ng Diyos. Amen? Alam niyo po, napakaraming mga balakid sa buhay ng tao. May mga nabuhay noong unang panahon na yung gusto ng Diyos, yun ang sinunod nila. Kagaya ko, sino nakakakilala kayo? Si Job, isang mayaman tao sa lugar niya. Si Job, wala na siyang iisipin kung tutusin nasa kanya na lahat. Napakarami niyang mga ari-arian. Mayaman siya sa isang lugar na kung saan doon siya nakalagay. Lahat ng pagpapala na binigay ng Diyos, binigay ng Diyos. Mga anak, kapangyarihan, at ang protection ng Diyos hindi nawala sa kanya. Pero si Satanas nakita siya. Sabi ng Diyos, kaya ka lang naman pinaglilingkuran ng anak mo si Job kasi pinapapala mo yan di ba? Subukan mong tanggalin mo ang kayamanan niya. Ewan ko lang kung paglilingkuran ka pa ng totoo niyan. Anong sabi ng Diyos? Sige, gawin mo. Huwag mo lang siyang papatayin. Lahat ng ari-arian ni Job, dinakaw. Lahat ng mga hayop niya, dinakaw. Nawala. Binalita sa kanya ng kanyang mga alipin, lahat, yung nakaligtas na alipin na pinatay, mga pinatay na alipin, isa lang ang nakaligtas para magbalita sa kanya. Sabi sa kanya, kinuha lahat ang mga hayop, amo. Sabi ng alipin, wala na pong natira at ako lang po ang nabuhay sa lahat ng pastol. Alam niyo sa tindi ng lungkot ni Job, hinubad niya yung kanyang damit, nagpakalo siya, nagayuno siya. At hindi pa doon natapos, namatay lahat ng anak ni Job. So siguro po, kung tutusin, kung iisipin natin, wala nang ibang pakiramdam na mahirap, na napakalungkot pag mamatayan ka ng anak. Amen? Pero si Job, tuloy-tuloy lang siya. Hindi pumasok sa isip ni Job na sumpain ng Diyos. Patuloy siyang nanalangin. At ang sabi ni Satanas, hindi pa yan. Subukan mong bigyan siya ng malalang sakit. Nagkaroon na. Sabi niya, sige, huwag mo lang siyang papatayin. Yun ang Biblia Yun na, nagkaroon nga ng matinding sakit si Job. Buong katawan ni Job nabuno ng sugat. Anong ginagawa ni Job? Tahimik siyang nananalangin sa Diyos. Yung sugat niya, ilalagyan niya ng abo para hindi makapenetrate yung mga insekto, para hindi pagpahapdi na, lalagyan niya ng abo. At kung napakakati at sakit na naghahalo sa sugat niya, ang pinangkakamot ni Job, yung pinagpasagan ng palayo, yun ang pinangkakamot niya para ma-relieve lahat ng sakit na nararamdaman. Pero hindi natinag si Job, nanatiling intact yung pananampalataya ni Job. Sa kabila, nawala lahat ng kayamanan niya, nawala lahat ng anak niya, nagkaroon siya ng malalang sakit, nanatili si Job. Naging intact ang pananampalataya niya. Kahit yung asawa niya, ginamit ng kalaban. Ano
Ano sabi ng asawa ni Job? Sumpain mo na ang Panginoon mong Diyos nang mamatay ka na at wala nang sakit na mararamdaman pa. Yun ang sabi ng asawa eh. Kasi naaawa na yung asawa. Pero anong sabi ni Job? Sa pagpapala lang ba? Sa blessing lang ba ang dahilan kung bakit tayo magpupuri at maglilingkod sa Diyos? Yan ang sabi ni Job. Matibay yung pananampalataya ni Job. Kasi alam ni Job kung ano yung purpose, kung ano yung trials, kung ano yung purpose ng trials na hinaharap niya. Isipin natin mangyari sa atin lahat na nangyari kay Job. Mawalan ka ng trabaho. Kung may anak ka, mawalan ka ng anak, may sakit ka pa, sa palagay mo, ang simpleng tao makakaramdam ng isang malaking depresyon. Pero kung wala kang Diyos sa buhay mo, ang depression na yan lalala. Hanggang sa maligaw ka, hanggang sa kainin ka ng kalungkutan mo, hanggang sa makuha ka ng kalaban mo. Pero ang sandigan ni Job ay ang Panginoong Jesucristo. Ang Diyos Ama na pinangindigan ng ating lingkod na si Job. Kaya nga, kung iisipin ng bawat isa sa atin, napakaswerte natin kasi nung panahon ni Job, wala pang Biblia eh. Diba? Nung panahon ni Job, nag-o-offer pa sila ng mga hayop para lang magkaroon ng katubusan yung kasalanan nila. Samantalang tayo, nung tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo, 2,000 taon na nagtagumpay ang Panginoong Jesucristo, hindi na natin kailangan mag-offer. Amen? Kasi pinagbayaran na ng ating Panginoong Jesucristo lahat ng kasalanan na dapat yung offer ng ating yung offer ng mga hayop na dapat na ipagliligtas ng ating mga kaluluwa ng araw ay ginawa ni Kristo. Kaya mapalad tayo mga kapatid kasi nandito tayo, nagsasama-sama tayo dahil alam natin ang purpose. Alam natin ang purpose kung bakit tayo naglilingkod. At isa pang bagay na dapat nating malaman, walang temporal. Walang lahat ng bagay na nandito sa mundo, temporary lang po mga kapatid. Wala akong permanente. Kaya dapat lahat ng ating mga gagawin, lahat ng ating mga pagbibigyan ng pansin, lahat ng ating uukulan ng lakas, dapat nasa Diyos palagi. Kasi yun ang katuparan eh. Yun ang nasasaad. We are created. We are created to serve God. Wala akong dahilan eh. Diba? Kasi pag ikaw na-disconnect ka sa Diyos, wala nang. Maliligaw tayo at maliligaw. Sabi dito nga sa unang Pedro 1:6-7, ito'y dapat ninyong igagalak bagamat maaari magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang galisay, gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa sa ginto at pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayoy pupurihan, dalakilain at pararangalan sa araw ng paghahayag ni Kristo. Ang isa pong Kristiyano, dumadaan yan sa mga pagsubok. Yung apoy, yung ginto. Paano maging ginto? Paano isang malinis na ginto? Ang isang ginto, dumadaan yan sa pagluluto, paghuhulma, kung saan-saan dumadaan yan. Hindi lang basta yan, huhukayin, tapos na. No, may proseso. Lahat ng bagay may proseso. Ang pagiging Kristiyano may proseso. Hindi lang tinanggap mo si Panginoong Jesucristo, tapos na, no? May instruction. Ito ang instruction na binigay ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi, kung kayo'y magiging isang totoong Kristiyano, dadaan kayo sa apoy, mga pagsubok, kahit hindi mo gusto yan, hindi mo matatakasan yan. And we are blessed
Kasi ang Diyos, ang pinaglilingkuran nating Diyos ay nagtagumpay na. Kaya lahat tayo, lahat ng tumanggap, lahat ng mga bagay na ginagawa natin kung patungkol ito kay Panginoong Jesucristo, walang lugi. Kahit sabihin mong may trabaho ka ngayon, hindi ka pumasok, hindi ka pa rin lugi. Amen? Amen. Walang lugi sa paglilingkod sa Diyos. Lahat ng trials na ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo may purpose. Ang trials, yan ang magbibigay sa atin ng maturity in the future. Kapag hindi na tayo nakaranas ng trial sa buhay natin, magtaka na tayo. Magtaka na tayo. Kasi nasa battlefield ang bawat Kristiyano. Kung tayo pagtatakasan natin yan, mag-aliw-aliw tayo, tatakas tayo, habang buhay tayo uupo dyan, at yung purpose natin laging nakaupo dyan, parang nonsense ang buhay ng tao. Diba? Dapat, kung may lakas tayo, ilagay natin yung lakas natin sa paglilingkod sa Diyos. Kahit sabihin mo na marumi ang tingin sa'yo ng kapitbahay mo, diyan naman tayo na, kung minsan diyan tayo na kung minsan diyan tayo natitisod Sasabihin nung iba, simba ka ng simba, ganyan ang ugali mo, bakit ganyan-ganyan. Mas maganda na yung taong nagsisimba at nagbabasa ng Biblia kaysa sa taong hindi nagsisimba at nagbabasa ng Biblia. Malaking pagkakaiba yung mga kapatid. Mas may kaligtasan na nagsisimba. Kahit sabihin mo, oh yes, walang perfectong Kristiyano. Dahil nasa taong ganap tayo. Dahil tayo, nagkakamali pero hindi tayo makasalanan. Nagkakasala tayo pero hindi tayo makasalanan. Amen? Kaya patuloy lang tayo mga kapatid sa paglilingkod sa ating buhay na Diyos. Huwag tayong magsawa. Lahat ng ating resources ibigay natin sa Panginoon, especially yung ating lakas. Dahil darating ang araw, may mga gustong maglingkod sa Diyos, hindi na makalakad. May mga gustong maglingkod sa Diyos, may sakit na. Huli na ang lahat, nung malakas, nasa kaaliwan. Di ba? Nasa kaaliwan. Nung malakas pa, bukas na lang ako, next Sunday na lang ako magsisimba. Bakit? Busy ako ngayon, may labahan kami. Maraming kaming labahan, kailangan kong labahan. Alam niyo yun, nagiging secondary ang gawain ng Diyos. Tapos pag tayo humingi sa Diyos, gusto natin agad-agad makakamit natin. Napaka-unfair naman po mga kapatid. Pero ang sabi sa Biblia, di ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all things shall be added unto you. Hindi mo na kailangan magpakahirap Basta ang purpose mo, maglingkod sa Diyos, idadagdag na lang Idadagdag na lang ang lahat ng bagay. Hindi mo na kailangan magpakaawa sa Diyos. Ngayon, kung iisipin ng bawat isa, kailangan kong pumasok. Sabi nga niya ni brother dito na na sabi niya, pag Sunday daw, pinapapasok sila. Pero hindi siya pumapasok. Sabi ng foreman niya, lugi ka. Kami, may sweldo kami, may 30%, may mga percentage pa. Sabi naman ng nagsisimba, hindi ako lugi kasi wala man ang puhulan. Amen? Napaka-practical yung sagot niya. Kasi yung pupuntahan niya, yung may-ari ng lahat Yung pupuntahan niya, siya yung nagbibigay lahat ng pangangailangan. Tapos pagpapalit mo sa trabaho, pag-bingo? No. Diba? Malaking kalapastangan sa Diyos na ang araw ng Diyos, ang panahon ng Diyos, ipagpapalit mo sa mga bagay na temporal, mga kapatid. Kaya dapat lagi natin iisipin, ano ba dapat ang purpose natin sa pang-araw-araw na buhay? Kasi may trials. Bakit may trials? Ganyan. Ang daming tanong sa buhay natin. Pero, alam niyo mga kapatid, ang Diyos na siya, hindi pa siya nakaligtas. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, hindi dakilang alipin sa kanyang Panginoon. Kung siya
nilait, binuraan, lahat ng pang-aapoy naranasan niya, kayo rin. Kaya yung pagtitiis, lahat ng bagay may tiisin eh. Lahat ng bagay na pagkising natin sa umaga, may tiisin ng tao. Kasi ang Diyos na nagsabi, hindi tayo makakaligtas eh. Pero ang Diyos, nangako ang Diyos eh. Ang sabi ng Diyos, hindi kita bibigyan ng pagsubok na hindi mo makakayanan. Kasi kahit ang ating buhok bilang ng Diyos, ano pa kaya yung lakas natin? Diba? Wala tayong dapat na itago sa Diyos, pero tayo tago sa Diyos eh. Napakasakit isipin, di ba? Kung ano yung importante na nagiging secondary, nagiging pangatlo, pang-apat, hindi siya nagiging priority. Pero kung maging priority natin ng Diyos, wala na po tayong iisipin. Ang sabi po dun sa kasulatan na sino po yung nakabasa doon sa isang bulag na isinilang siyang bulag mula pagkabata niya. Ngayon nakita siya si Kristo kasi may pangako sa kanya yung may pangako sa kanya ang Diyos na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang face to face ng Diyos. Alam niyo, kung iisipin natin, yung taong bulag na yun, hanggang yung unang panganak niya, hanggang kung pinanganak siya, bulag na siya. Hanggang tumanda siya, bulag siya. Alam niyo kung iisipin niyo, napakasakit sa isang tao na buong buhay mo bulag ka. Pero kung iisipin natin, bakit pinahintulot ng Diyos yung bagay na yun? Pinahintulot ng Diyos ang bagay na yun, hindi para ipahiya ang Diyos na pahirapan ng tao. Kasi gagamitin ang taong yun upang mahayag ang kadakilaan ng Diyos. Amen? Pinagaling siya ni Jesus ang time na yun. Ang sabi niya, hindi siya mamamatay hanggang siya makikita face to face ang ating Panginoon. Yun ang pinangahawakan niyang salita. Kaya pag nangako ang Diyos, alam niyo mga kapatid, panghawakan natin. Kasi ang pangako ng tao, iba eh. Ang pangako ng tao, hindi kung minsan hindi natutupad. Kahit sabihin ng magulang mo yan, ang pangako niya, hindi din consistent na mangyayari. Ang pangako ng tao, hindi yan talagang matibay na batayan para panghawakan natin eh. Ang sabi sa trial sa Isaiah, sinubok ko kayo sa pamamagitan ng kahirapan kung paano ang pilak ay dinadalisay sa apoy. Lahat po tayo, lahat, walang makakaligtas. Dapat po tayo magpahulma sa ating Panginoong Jesucristo. Lahat tayo susunod sa anumang layunin ng ating Panginoon. Trial. He is portraying us to be strong, preparing us to be soul winner. Letter T as a train. Kailangan ang mga tao, ang mga Kristiyano, dapat natitrain yan eh. Alam nyo, kapag ilang taon ka na sa isang simbahan, tapos nakaupo ka pa rin, walang pagbabago, walang effort, dagdag effort, parang may mali eh. Dapat habang tumatagal, meron tayong maturity sa ating gawain, sa ating Panginoon. R is to recharge. To avoid spiritual dryness. Ang tao pala dapat mag-recharge. Hindi lang cellphone pala ang i-charge. Paano ba natin i-charge ang ating sarili? Kung ang cellphone natin nalolobat, ganun din ang katawan ng tao. Ang katawan ng tao, dalawa ang nalolobat, physically, spiritually. Dapat pag linggo, nandito tayo, sama-sama tayo. Kasi pag nandito tayo, nakakapag-charge ang kaluluwa natin. Gutom ang kaluluwa natin.
Dapat pakainin natin ang ating kaluluwa. Try ninyong huwag magsimba. Try ninyong huwag sumamba ng isang linggo. Pagpasok nyo, lahat ng gawain ninyo ng Lunes parang may kulang. There's emptiness. May emptiness kayong mararamdaman. Kasi lobat ang kaluluwa nyo. Kapag ang kaluluwa ninyo ang nalobat, pati physical na anyo ng tao apektado, mga kapatid. Kaya dapat lagi tayong nagre-recharge. Anong sabi ng Panginoon? Kung pagod na kayo, halika kayo. Sabi ng Panginoon, kung kayo'y pagod, nabibigat ang luha, lumapit kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Mag-aral kayo sa akin, magaan ang aking pamatok. Sabi ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya amen, maraming salamat sa kapatid ng mga nandito at patuloy na binibigyan ng halaga ang gawain ng Diyos. Letter I, ignite to start the power of God. The Holy Spirit, Jeremiah 29, the power of God is the Holy Spirit. Alam niyo mga kapatid, ang Panginoon nag-iwan ng banal na Espiritu sa atin nung umakyat sa langit. Yan ang dahilan kung ano man ang ating tinatamasa ngayon. Ang Panginoong Jesucristo, nung umakyat sa langit, ang sabi niya, ang Espiritu Santo ang magbibigay sa atin ng wisdom, kalakasan. Nasa sa atin yan, mga kapatid. Kaya, magpatuloy lang po tayo, mga kapatid, kasi wala pong ibang tayong pupunan ng lakas, kundi ang ating banal na Espiritu Santo. A is to allow to test ourselves so we can face the devil. James 4:7, sabi doon, kaya nga pasabot kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Labanan niyo ang dyablo at lalayuan kayo nito. Amen? Alam niyo mga kapatid, kapag tayo puspos tayo, kapag tayo parayon natin ang gawain ng Diyos, walang space ang kaaway, ang dyablo sa buhay natin. Bakit? Kasi hindi pwede magtabi ang Diyos at ang dyablo. Hindi pwede magsama ang liwanag at dilim. Amen? Kaya dapat lagi tayong alerto. Lagi natin iti-text ang sarili natin. Yung bang ginagawa ko, kaaya-aya sa Diyos? Ako ba, connected pa ba ako sa Diyos? O baka disconnected na ako? Kasi kung disconnected na tayong lahat, may pagkakataon ng kalaban para siramin tayo. Yan yung manghihina na tayo, ayaw na natin magsimba, kasi marami kang mga alibay sa buhay. Alam niyo mga kapatid, lagi natin tatandaan na kapag ang isang Kristiyano hindi nagsimba, hindi gumawa ng naaayon sa kalooban ng Diyos, ang Diyos mananatiling Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos hindi mababawasan. Tandaan natin yan. Pero pag tayo nahiwalay sa Diyos, wala nang kwenta ang lahat sa atin. Kawawa tayo mga kapatid. Kaya dapat pag-ingatan natin yung paglilingkod natin. Pag-ingatan natin yung mga bagay na makalangit na gawain, lalo na paglingkod. Letter L is to look forward to win over the devils to preach the gospel using the armor of God. Sabi doon, yung armor of God, dapat meron tayo. Sa Tagalog, sa Efeso, yan yung baluti. Armor of God, yan po yung salita ng Diyos na dapat suot-suot natin araw-araw. Dapat hindi natin nawawala sa katawan natin, sa puso natin. Kasi yung armor of God, yan yung protection natin sa lahat ng mga gawa ni Satanas. Yan yung protection natin para magpahayag tayo ng salita ng Diyos. Yan yung kalakasan natin para magkaroon tayo ng wisdom. Ang salita, lahat ng mga bagay na ating gagawin na makalangit ay nanggagaling sa ating banal na kasulatan. Ang sabi dito, to preach the gospel. Napaka-importante yun mga kapatid, kahit yung mga kasama natin sa trabaho, yung magbigay lang tayo ng kahit nakatiting na verse.
sabihin lang natin sa kapatid natin na mahal ka ng Diyos, napakalaking impact sa tao yun eh. Kasi ang tao hindi naman kailangan, ang taong busy, ang taong may problema, alam nyo, sabihan mo yan ang mahal ka ng Diyos, napakalaking impact sa tao yan. Kaya dapat, ang bunganga natin, gamitin natin sa pag-preach. Ang bibig natin, gamitin natin sa paghahayag ng salita ng Diyos, sa kadakilaan ng Diyos. Dahil doon tayo itinakda ng Diyos. Diba? Lahat ng nation, sabi. S is for success or to overcome. Alam niyo po mga kapatid, walang talo sa paglilingkod sa Diyos. Lahat tayo panalo. Although yung mga pagsubok na nararanasan natin, hindi natin maiwasan. Kahit sabihin mong lugmok na tayo, kahit sabihin mo na hindi natin deserve lahat ng problemang nararanasan natin, bakit tayo may sakit? Bakit tayo? Nagtatanga nga tayo, di ba? Ang dami nating problema, pagpasok mo, paglabas mo, problema mo pa rin. Kung ano yung problema mo, pagpasok mo, yun pa rin ang problema mo, paglabas mo. Pero hindi tayo nagsasawa na magsamba sa linggo, di ba? Kasi alam natin na hindi habang panahon, yung problema natin, mananatili sa atin. May wisdom na ibibigay ang Diyos na paglabas mo ng buluwagang ito, di ba mga kapatid? Hindi sayang ang pagpunta, hindi sayang ang pag-upo natin dito, hindi sayang ang pag-awitan natin, at hindi sayang ang effort na nandito tayo upang sambahin ng Diyos. Kahit gaano tayo mabisi. Kasi yung pinaglilimuran nating Diyos, panalo na eh. Napagtagumpayan niya na lahat. 2,000 taon na nakakalipas, even death, kamatayan. Tapos ngayon pa tayo magpapatumpid-tumpid, di ba? Hindi maganda para sa Diyos. Huwag tayong maging emotional Christian na maglilingkod lang tayo ng naaayon sa anong ilusyon natin. Masaya tayo, magsisimba tayo. Birthday natin, magsisimba tayo. No. Nagbayad yung may matagal ng utang sa'yo, magsisimba ka kasi may pera ka na. Lahat ng solusyon ng problema mo, nabigyan ng solusyon, kaya mga magsisimba. No, hindi yan yung gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, meron tayong motibo. May blessing o wala, dapat naglilingkod, nagsisimba tayo. Bakit? Kasi hindi yun yung priority ng buhay eh. Ang buhay natin ang Diyos. May blessing ka o wala, mabubuhay ka. Imagine mo, isang mayaman, isang bilyonaryo, isang mahirap na nakatira lang sa ilalim ng tulay. Sabi ng Diyos, pareho kong pinapasikat ang araw sa kanilang dalawa. Isang masama, isang mabuti, pareho kong pinapasikat ang araw, pareho kong pinapalubog ang araw. Pantay-pantay. Tapos ngayon maglilingkod ka lang sa Diyos kasi meron kang blessing. No. Maling thinking po ng isang Kristiyano yung mga ganong mga pag-iisip. Dapat yung mga bagay na kung ano meron tayo, iukol natin. Na hindi tayo napipilitan lang. Amen? Sabi sa meron akong kwento lang namin to. Kasi mga supplier, mga businessman na mga Kristiyano rin, sabi doon, meron Chinese na kwentuhan namin to mga Christian kasi may mga Christian akong mga supplier. Meron isang negosyante na buong buhay niya, inaalay niya yung buong buhay niya sa negosyo. Tapos, wala, hindi siya gumawa ng masama, hindi siya gumawa ng mabuti, negosyo lang siya. Tapos, habang tumatanda yung negosyante, namatay siya. Yun naman lahat ako
Tapos nung namatay siya, nakita niya isang Pedro. Kwento lang to kwento ano lang to. Namatay siya, sabi niya doon sa, sino ka? Sabi nung businessman. Sabi nung nakita niya, ako San Pedro. Tingin siya. Tingin niya ng gano'n. Nakita niya may apoy, malalim. Ano doon? Sabi niya. Impyerno doon. Mainit doon. Sabi ng negosyante, lipat ako doon. Ayoko dito. Bakit? Ako tinda ay tubig. Diba? Buong buhay niya, negosyo ang iniisip niya. Biruin mo, nasa magandang kalagayan na siya, mas gusto niya doon sa kapahamakan kasi alam niya may benefits pa siya doon. Ganon ang tao. Ganon ang mababaw na pag-iisip ng tao. Hindi niya alam ang purpose kung bakit siya nabubuhay. Kaya kung minsan yung mga kabisihan natin, pag-ingatan natin yan. Pag-ingatan natin yung kabisihan natin. Kasi minsan, yung maliit na bagay na pagkabisi natin, malaking impact sa isang Kristiyano. Hindi natin namamalayan. Yun yung dahilan kung bakit maaagaw tayo ng kalaban. Diba? Kung Sunday, huwag mong absent. Bakit ka absent? Anong purpose mo? Diba? Wala ka rin namang purpose kung mag-aaliw-aliw mo rin, nonsense din, walang purpose. May purpose kung nandito ka. Alam niyo mga kapatid, ang isang successful na tao, hindi yan hindi yan puro materialistic. Hindi yan material na lagi natin titingnan sa, hindi lahat ng kung anong meron tayo, yung basihan ng isang successful na tao. Dapat alam natin kung ano yung priority ng tao. Kasi lahat ng bagay na pagkukulang ng pansin, lalabas ang Diyos, walang halaga. Dapat lagi natin isasama ang Diyos. Kung gagawin ko ba ito, matutuwa ba ang Diyos? Dapat ganun. Ganun ang mentality ng tao. Kung gagawin ko ba ito, may punto ba ako sa Diyos na magkakaroon ako ng kapayapaan na hindi ako magkakasala? No. Kaya nga, dapat lagi tayong nagbabasa ng Biblia kasi ito yung instruction Yung iba kasi, tinanggap ko na si Panginoong Jesucristo, wala na, tapos na ang lahat. Ligtas na ako, tapos na lahat. Kasi wala na. Ang Panginoong Jesucristo, tinanggap ko na, nasa akin na. Pero ang pagpapatuloy mga kapatid, hindi nang binibigyan ng pansin ng ating Diyos. Hindi yung pagtanggap natin tapos na. Kung tinanggap natin ang ating Panginoon, dapat may pagpapatuloy. Hindi tayo tapos na ron, bibigyan natin ng dulto. Kasi journey, naglalakbay pa tayo. Ang isang Kristiyano, hindi yan sa pagtanggap lang. Oo, kailangan ng pagtanggap, pero kailangan ng tuloy-tuloy, consistent. Hindi ka magsisimbay sa linggo, sa isang buwan, yung gusto mo lang, no? Yeah. Dapat consistent tayo. Kahit gaano tayo kabisi. Yung mga kasama natin sa bahay natin, galing natin dito. Bakit? Kasi unfair naman, di ba? Tayo maliligtas. May kasama tayo sa bahay. Unfair. Di ba? Nandun tayo, nagtatagumpay tayo sa langit, tapos yung kamag-anak natin, nakikita natin, lumalangoy sa apoy. Kasi hindi natin sila nabigyan ng babala, hindi natin sila nadala sa isang church na dapat nandun sila. Amen? Napakasakit sa isang tao na ang kamag-anak mo hindi mo nashiran. Huwag tayong maging malamon sa kaligtasan. Dapat lagi natin i-preach sa loob at labas ng ating bahay. Ang ating pamilya, isama natin dito para sabay-sabay tayo. Sabay-sabay tayong manalangin. Sabay-sabay tayong maglingkod sa Diyos. Walang lugi sa paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Walang kalugi-lugi.
panalong panalo tayo. Amen? Amen. Hallelujah. Wala na yun. Praise God. Sabi dito sa unang Pedro, chapter 2, verse 21, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos sapagkat si Kristo ang nagpili para sa inyo. Binigyan niya tayo ng halimbawang dapat tularan. Sa Roma 5:1-15. The purpose of trials. Number 1, to make us humble. Ang trials, yan yung mga bagay na pag hindi mo na kaya, so surrender mo lahat sa Diyos. Kasi hindi mo talaga kaya ang trials pagka wala ang Diyos sa buhay mo. To test us if we really love God. Dapat kahit may trials, ang pagmamahal natin sa Diyos hindi mawawala. May trials o wala, priority lang natin ang Diyos. 3. To test us if we fear God. Tinetest tayo ng mga trials kung tayo may takot sa Diyos. 4. If we really want to follow God. 5. If we are strong in faith. Nakakapagpalakas ng pananampalataya ang trials. Yun ang nagiging hasaan ng ating pananampalataya, ang trials. Amen? Kaya lahat ng anumang pagsubok sa buhay natin na tinatamasa natin ngayon, huwag tayong mawala ng pag-asa. Kasi hindi tayo iiwan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya, lahat tayo, hindi tayo iiwan, hindi pababayaan man. Ako ang gumawa ng langit at lupa. Maraming salamat po sa Diyos. Yuko po tayo manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa wisdom. Maraming salamat, Panginoon, na binigay mo, Panginoon, ang oras na ito upang kami magsama-sama, Panginoon, isang Kristiyano na magpuri sa iyong banal na pangalan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na sa kabila ng aming buwis, kahirapan, sa aming mga kasalanan, nagawa mo pa rin mahalin, Panginoon. Minahal mo kami, Panginoon, ng lubos-lubos, Panginoon, na sa kabila ng mga nagawa namin pagkakamali, sinasadya pa namin ng hindi, Panginoon. Lord, ang aming buhay, ino-offer namin sa iyo. Gamitin niyo po ang buhay namin, Panginoon, sa mga bagay na gawain mo, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na huwag mahiwalay sa iyong landas, Panginoon. Lord, kayo po ang aming kailangan. Wala na po iba. Nasa iyo ang lahat ng aming pangangailangan. Maraming salamat, Panginoon, na sa kabila ng aming mga kabisihan, nandito kami, Panginoon. Na sa kabila ng aming mga financial problem, Panginoon, nandito kami nakakangiti, Panginoon. Nandito kami, Panginoon, at nakatayo sa iyong banal na harapan. Maraming salamat na sa kabila ng may karamdaman kami, Panginoon.
ang karamdamang ito ay hindi magtatagumpay sa aming katawan sapagkat napagtagumpayan mo na lahat ng mga bagay, Panginoon. Even ang kamatayan, sakit, Panginoon. Mga mahal namin sa buhay, mga pamilya namin na malayo sa aming mga bahay, Panginoon, mga nasa probinsya, Panginoon, gabayan niyo po sila, Panginoon, dahil naniniwala kami, Panginoon, na hindi maiksi ang iyong kamay. Mahaba ang iyong kamay. Malaki ang pagmamahal mo, Panginoon. Kaya, Lord, wala kaming ibang hahanapin kundi Ikaw. Lahat ng aming meron, Panginoon, lahat ng aming mga gusto, Panginoon, lahat ng aming mga ari-arian, Panginoon, lahat ng aming mga Lord, plano, Panginoon, naway ang plano mo pa rin ang masunod. Lord, maraming salamat po. Kayo po ang kasambahin namin sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Kayo lang po ang pasalamat. Pinupuri ka namin sa pangalan namin ng si Kristo Jesus. Amen. Huwag bibigaya. Yung huli niyang binasa, ang pagtitis ng hirap ay bahagi ng pagkahirap sa atin. Totoo yan. Sinabi ng Kristo eh. Sabi niya ni Apostol ni Jan de Baptist, babautismuhan kayo sa apoy. Yun ang apoy. Amen! At tayong lahat ay nalulugod na dahil lang sa ating kagalakan, tayo po naman ay magagalak. At sabi ng Bible, sa mga nangangaral na salita ng Diyos ay bahagi na rin yun ng iyong mga pagpapala. Sabi ni Pablo, papala ang nagbibigay, isa tumatanggap. Amen! Hallelujah! Tayo po lahat, habang umaawit ang ating mga kapatid, ay po ibalaya ng mga pagbigay. Amen.
Tayo po pa natin masaya. Amen. Hallelujah. At tayo po yung salamat sa Diyos sapagkat papaspasan natin ito upang higit pa rito ang kikitain ng bawat isa sa inyo. Amen. O ang madaming Diyos sa mga pangyayari sa lahat. Kami po yung papasalamat sa lahat ng mga biyaya at pagpapala namin po tinanggap. Panginoon, dito po ang mga anak at bukas ang kanilang palad na nagkaloob upang sa ganun Panginoon makatulong sa gawain dito sa amin pong iglesia. Ganun din Panginoon, dinadalangin ko ng bawat isa na pagpalain po ninyo ng siksik, iglig at umaampaw. Alam po namin na walang imposible sa iyo. Lahat ng tao na may nais, ngunit hindi makapagbigay dahilan sa kanyang problema, ay ipagpapalain Panginoon na Panginoon, alam po namin ikaw po ang nagbibigay ng mga biyaya at pagpapala sa bawat isa. Tunay nga Panginoon na mabuti mo at dasal po ninyo ito sa pangalan ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen! Patuloy tayo mga kapatid sa atin pong mga announcement. Ang ating pong simulan ng ating pong service is 9:30. Basta na po dito tayo upang malaman natin. Ganito po, Sunday School, 9:30. At ito naman po ang ating Sunday service, 10 o'clock a.m. At sa linggo ay gagawin na natin, patlak na naman natin. Sama-sama tayong magsaya sa ating pong grouping and patlak. Sa Sunday po yan. At sa Sunday po, mayroong mag-birthday. Pero sino po ngayon ang may birthday sa buwan na ito? Sino po? Sino ang may birthday? Ano yun? Amen. Lahat ng yun, dito sa unahan, kailangan, pastor, kailangan po ang naglulo dito. Hallelujah. Birthday ko? Request ko lahat ng hindi may kaarawan mag-take away ng blessing sa kanila. Tinaaman nito 1 million. Siguro bibigyan na ito naman kalahati. Hindi na po ipapatiin ko lang. Hindi po natin sila. Kaya tayong nag-kwento kayo. Iti po natin yung gift with a grateful heart. Natalayan po natin na tayo mga anak ng Diyos, pwede mananahin para pagparaan yung ibapak ng Diyos. Kaya
Itaas po natin ang ating mga kamay. Ilagay po natin na ay pagkaray. Hindi ka awan. Taas mo lang natin naman. Saan mo natin italangin, hindi lang mo yung kanilang kalusugan, hindi lang yung mag-increase yung kanilang pananampalataya, kundi makatulong tayo financially. Yan mo ay kailangan din natin eh. Sa kanilang kaarawan, nagdagan ni Lord, hindi lang kanilang pananampalataya, hindi pananalapi. Gano'n kalakas yung faith nyo. Kaya nyo magbigay sila kahit sa 10,000. Hindi naman kayo magbibigay. Siya magbibigay, hihiligin na natin. Gatay mo tayo kung natin ipagin yung ating blessing. Tayo na. Huwag nyo ko yung biro ito. Kasi bibihira ako mga siya ng pagbibigay ng financial eh. Ito nga ako yung professor na kapakita sa atin dito. Tayo ay giver. Kahit tayo nagtatahit. Yung magkalain mo natin yung mga arawan. Once a year lang naman yan eh. Panginoon, patulayan po ang aming mga kapatid na nasa harapan. Salamat sa iyong pag-iingat sa kanila, physically, mentally, family, na po ng uri ng pagpapala. Ang binigay mo sa kanila, ngunit ay sa amin, gamitin mo rin kami. Pagpalaan sila. Deklara mo namin, Panginoon, dagdagan mo kanilang mga financial aid. Ang kanilang mga buhay na financial. Dumagoy din naman upang patunayan na kami totoong mga anak ng Diyos. Narito ang aming mga kapatid, kaya nila sa pananampalataya na bigyan ng iba ay pagpapalang financial. Kaya nang magsabi kung magkano gusto niyo pagpalain sa kanila. Lahat kong ito, Panginoon, ay aming kinikilala. Bahagi ng iyong biyaya ng pagpapala. Hindi lamang po spiritual o physical, kundi financial. Sinabi mo, Panginoon, bagamat ikaw ay mayaman, nagpakalupa ka upang kami ay magsiyaman sa pamamagitan ng iyong kalupahan. Kaya po, Panginoon, salamat na ito ang iyong pag-ibig. Hindi lang para sa aming kaluluwa, kasama pangangailangan ng aming katawan. Salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya at pagpapala na galing sa mga puso, bahagi ng mga kapatid sa taong ito. Hindi ko namin nalimutan ibalik sa iyo, pinakamataas na kasalamat, kapurihan. Lahat po ng anak ng Diyos nagsabi niya. Amen. Hindi po tayo nakatayo. Muli natin gawin na yung give thanks to the grateful heart.
sala at makapagarap sa atin ng walang kapintasan. At may malaking kagalakan